Good morning sa ating lahat. Ngayon ay nasa lesson 2 na tayo ng ating pag-aaral in Colossians chapter 3 at nasa verses 5 to 11 na tayo. Sa mga nakaraan, pinag-aralan natin at ipinakita mismo ng salita ng Diyos ang ating identity bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, meron na tayong bagong identity dahil tayo ay nanampalataya kay Jesucristo. At dahil meron tayong bagong identity, ngayon sa lesson 2 tayo, living out the new life in Christ. Hindi sapat lamang na mapabilang tayo or masabi nating tayo yung mga anak ng Diyos. Yes, tayo naman talaga mga anak ng Diyos nung tayo nanampalataya kay Jesucristo. Dahil yan naman talaga ang sinabi ng kanyang salita in John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap sa kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Ngayon, nung tayo ay nanampalataya, inimpute sa ating account ang righteousness ng ating Panginoong Jesus. At bilang ngayon na mga mananampalataya, ang holiness naman, ng ibig sabihin ng holy ay set apart. Ibig sabihin, tuloy-tuloy tayong mag-grow. Ang purpose nito is Christ likeness. Kaya nga, ang mga mananampalataya tuloy-tuloy dapat na mag-mature upang makita si Jesus Christ sa ating buhay. Babalik at babalik tayo sa sinabi ng kanyang salita. Tayo ay muling nabuhay kasama ni Jesucristo. At dahil tayo muling nabuhay na kasama ni Jesucristo, mayroon na tayong bagong buhay at yung bagong buhay na yon, yun ang ating lalakaran. So ang tanong natin is, what are the principles that guide us in living the new life in Christ? Sa verses 5 to 11, tinukoy na Apostle Paul ang tatlong mahalagang principles kung papaano tayo or nag-guide sa atin para tayo ay makalakad, mabuhay bilang isang bagong buhay kay Kristo. Ano yan? Principle number 1, the principle of separation. Ano ang principle of separation? Put to death the old nature. Nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, wala na ang old nature. Kaya maliwanag dyan, dahil wala na ang old nature, then tayo ay na-set apart na. Kailangan ng tinatawag na holy living. Hindi ito galing sa atin, kundi dahil nasa atin ngayon ang banal na Espiritu, tayo ngayon ay lalakad ng may kabanalan. Pag sinabing kabanalan, babalik ulit tayo sa ibig sabihin ng kabanalan, to set apart. Tayo ay na-set apart para sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka na taga-mundo. Tayo ay taga-langit na. Ano ngayon ang ibig sabihin ni Apostle Paul rito? Na kung saan kailangan na nating patayin ang ating old nature. So ano nga ba ang old nature na ito? Ipinapakita ni Apostle Paul ang dating tayo. Tandaan ninyo, nung sinabi ni Apostle Paul na itong old nature na ito, hindi niya kinokondem ang mga mananampalataya, hindi niya sinabing ipinapaalala niya ito para makondem sila, kundi ipinapaalala ni Apostle Paul sa kanila na itong old nature na ito, wala na sa kanila kasi meron na silang bagong buhay na dapat lumakad na sila ngayon ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi tandaan ninyo, tayo ngayon ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon dahil sa ating bagong identity. Kaya tignan natin ngayon ang sinabi ng kanyang salita in verse 5, 6, and 7 ng Colossians chapter 3. Ang sabi ng Apostle Paul, actually ang command niya dyan is put to death. Ito ay kailangang patayin. Hindi niya sinabing kailangan nyo lang isuppress. Hindi sinabi ng Apostle Paul na iwasan ninyo. Hindi sinabi ng Apostle Paul na i-ignore ninyo. Ang sabi niya, patayin ninyo. Kasi tayo ay na-resurrect na nakasama ni Jesucristo. So ang pinapatay natin ngayon ay ang ating old nature, ang dating tayo, ang dating ikaw, ang dati mong buhay. Kasi meron ka ng bagong buhay. Ngayon, tignan natin, nung sinabi ng Apostle Paul, ang salitang patayin, ano yung papatayin rito? At binanggit ni Apostle Paul isa-isa kung ano itong makamundo na ito or makalaman na dapat na nating wakasan, na dapat na nating patayin mismo. So, ganito ang kanyang sinabi, put to death therefore what is earthly in you. Una dyan, napapatayin natin
ay walang iba kundi ang sexual immorality. Ano ba ang sexual immorality? Napakalawak nito dahil ang ginamit ni Apostle Paul na sexual immorality sa Greek ay porneia. So, ang porneia, ginagamit ito sa English na pornography. So, isa yan sa sakop ng porneia, pornography. At hindi lamang yon, hindi lamang ito pakikipagtalik sa hindi mo asawa. Usapan pa rito is extramarital sex or premarital sex. At hindi lamang yon, kasama sa porneia ang homosexuality. Kaya tinutukoy na Apostle Paul rito na patayin na ninyo ang porneia na ito, ang homosexuality, ang pornography, ang premarital sex, ang extramarital sex. Kailangan na ito ay mawala na. Ibig sabihin, as in, patayin na. Ulitin ko, pag sinabing put to death, hindi mo siya i-ignore, hindi mo lang siya isusuppress, hindi lang basta't iiwasan mo, as in, papatayin mo. Hindi mo na siya pagbibigyan sa buhay mo. Kasi ang porneia ay sexual acts na kung saan ang mga mananampalataya hindi dapat ganyan ang kanilang lakad dahil tayo ay bago na. Ulitin ko, tayo'y binago na. Tayo ay mayroon ng bagong buhay. Pero hindi dyan nag-e-end. Sumunod sa sexual immorality is impurity. Ang ginamit niya dyan kanina, porneia, ngayon ang gamit niya is akatarsia. Kapag sinabi nating akatarsia, hindi lang ito outward behavior, ito ay internal condition ng isang tao. Kaya nga sa Tagalog tinawag ito na karumihan. Kasi ito yung marumi. Pag sinabi natin na akatarsia, kasama dyan yung mga malalaswa na kaisipan. Ito yung mga maruruming pag-iisip. Ito yung contamination sa ating kaisipan. Nako-contaminate dahil nga sa mga malalaswang kaisipan. Ito yung distortion of desire. At hindi lang yon. Minsan nasa isip natin, nakakatarsiya hanggang sa imagination lang ng mga malalaswa. Hindi, kundi maging sa iyong pananalita. Yung mga malalaswang pananalita ay akatarsiya ang tawag doon. So ibig sabihin, hindi bagay sa mga mananampalataya na magsalita ng mga malalaswa. Kasi meron na tayong new life. Kaya, maging sa ating pakikipag-usap, naroon dapat ang purity. Maging pure tayo, hindi lang hanggang sa isip, kundi maging sa ating pananalita. Sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Alam nyo, mostly, parang ganito sa mga magbabarkada, parang okay na lang yung magsalita ka ng malaswa, magkwentuhan ng mga malalaswa. Yun ay sa mundo. Pero tayo ngayon ay mga Kristiyano. Ang sabi ng Bible, patayin mo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, patayin mo na yan. Kasunod dyan ay yung, anong sumunod? Passion. Kanina, porneia. Tapos sumunod, ginamit akatarsia. Ngayon naman ay pathos or passion. Mahalay na pita. Anong ibig sabihin ng pathos? Ito yung uncontrolled or sensual na pagnanasa. Ito yung nag-aapoy sa iyong puso. Ito ay yung tinatawag nating emotional passion. Ito yung lifestyle ng mga hindi kumikilala kay Kristo. At bilang mga mananampalataya kay Kristo, ang may control sa atin, hindi na ang ating flesh, hindi na ang emotional passion, kundi ang Holy Spirit na. Kasi the moment na nanampalataya ka, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu. So, kung titignan na natin ngayon, na ang pathos ay isang inner fire ng kalaswaan na dapat patayin bago ito magbunga. Kasunod, evil desire. Ngayon, ang desire ay hindi masama. Depende kung anong idinugtong. Ang idinugtong dyan ay evil or kake. Evil. So pag sinabi na ngayon na evil desire,
Ito yung mga pagnanasa na kung saan hindi na nakakalugod sa Panginoon. Mayroong kang kine-crave. Na ang kine-crave mo na ay yung mga masasama. Tandaan ninyo, hindi lang ito basta tukso. Kundi pinipili mo talaga na gawin yung masama. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos na evil desire. Dinidesire mo kung ano yung forbidden. Kung ano yung bawal, kung ano yung hindi dapat gawin, siya na ang kine-crave mo. Ang sabi na Apostle Paul, dapat patayin na ito. Kasi ito hindi lang basta malakas na emotion. Tandaan natin, ito ay intentional na desire. Ito yung mental choice na pinupursu mo mismo ang sin. Hinahabol mo na, nakikipaghabulan ka na. Kaya napansin ninyo ang pagkakasunod-sunod. Yung isa nag-aapoy na. Pero ito, pagdating roon, hindi lang basta't naglalagablab. Hinahabol ko na ito. Dinidesire ko na ito. Na hindi ka pumapayag na mayroong humadlang yan. Basta't magawa mo yun. Gagawin mo ang lahat basta't magawa mo yung bagay na yun. Yung masama na yun. Kung ano yung bawal, gagawin at gagawin mo kahit sinabi na ng Bible, hindi dapat. Kaya sinabi ng Apostle Paul, patayin. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang ibig sabihin diyan, hindi sinabi ng Apostle Paul na iwasan, hindi niya sinabing isuppress, hindi niya sinabing i-ignore, ang sinabi ng Apostle Paul, patayin ninyo. Ibig sabihin, wala ng buhay ito dapat sa inyo. Ibig sabihin, pag wala ng buhay, hindi na napagbibigyan ang flesh. Pero hindi doon nag-e-end. Anong kasunod? Covetousness. Ito ay greed. Ang greed na ito ay hindi lamang sa material, kundi kasama dyan ang sexual. So both yan, material and sexual. Pero diba, sakim talaga sa kayamanan, position, yung iba naman sa kalaswaan. That is greed. Yun yung ibig sabihin ng covetousness. Ngayon, pag sinabi na natin covetousness, ito yung mga hindi na mapigilan na pagnanasa. Labis mo nang hinahangad yun. Yun na yung laman ng isip mo, yun na yung laman ng puso mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Isa sa mga covetousness ay yung social approval. Ano pag sinabi nating social approval? Gusto nating sumikat, ma-recognize, ginagawa ang lahat para mapansin ginagawa ng iba, gumagamit sila ng manipulation, gumagamit sila ng mga intriga. Marami niyan sa mga vloggers. Hindi lamang yan. Ay isa pang halimbawa sa trabaho. Gusto mong mapansin, gusto mong ma-promote. Ang ginagawa mo, inaangkin mo yung credit na hindi naman para sa iyo. That is covetousness. Kahit hindi ikaw gumawa, sinasabi mong akong gumawa dyan. Syempre ako nandito, akong magaling That is covetousness. Yan ang problema. Hindi lang yan, pati sa negosyo. Pag sinabi natin sa negosyo na masyadong mataas yung presyo mo, dinadaya mo na yung mga tao. Tama lang naman sa negosyo, syempre magtataas, kunyari sa sari-sari store, magtataas ka naman, pero yung sosobrahan mo, naku, delikado. Parang nangyari nun sa pandemic, di ba? Sumobra ang presyo. Makita mo na talaga, doon lumabas kung ang isang tao talaga ay gahaman. Kaya tignan ninyo, marami mga tao gahaman sa negosyo. Yung iba, tinatago muna nila para, kumbaga sasabihin nila, wala kulang na ng bigas. Yung mga nag-hoard, kinondemn ng Bible yan Ang hoarding. Itatago muna para sa ganon, para sasabihin kulang ang supply, then tataasan pala ang presyo. Ang tawag doon is covetousness. Maraming ganyan. Hindi lang yon, corruption. Yan ay isa sa mga mukha ng covetousness. Mga magnanakaw, mga opisyal na kumukuha ng pondo. That is covetousness. Nagnanakaw, kumukuha ng pondo para yumaman kahit maraming naghihirap. Kumbaga, ito bigay ng mataas, 5,000. Pagdating sa sumunod na namumuno, magiging 3,000. Sumunod na namumuno, ibibigay 2,000. Pagdating dun sa simpleng mamamayan, sardinas.
corruption. Sa relasyon, pumapasok ka sa relasyon ng ibang tao kahit merong masaktan, inaangkin mo yung asawa ng iba. Greed. Ulitin ko, ang salitang greed ay hindi lamang hanggang sa pera, hindi lang hanggang sa material, kundi maging sa sexual. So, ito'y hindi dapat dinidesire ng mga mananampalataya. Sinusupil, hindi lang yon, pinapatay. Ang matindi diyan, ang covetousness, ang sabi roon, which is idolatry. Sa lahat ng mga kasalanan na ito, tinawag ang covetousness as idolatry or pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit idolatry ang kasakiman? It replaces God with desire. Kasi ang dinidesire mo na ibang bagay at hindi si Lord. Nagiging Diyos mo na ang kayamanan, nagiging Diyos mo na ang position. Kaya siya tinawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya rin siya tinawag na Diyos-Diyosan or idolatry because it seeks fulfillment outside God. Ang fulfillment natin nasa loob mismo ng Diyos at si Lord mismo. Kaya nga yun ang sinasabi na Apostle Paul kapag ikaw na kay Kristo, you are complete. Na sinasabi niya, Christ is enough. Amen po ba? Kaya rin siya tinawag na idolatry, ang covetousness, kasi nga, ito ang nagko-control sa iyong heart. Na in-enthrone mo ang yaman, karangyaan, kalaswaan, at dinethrone mo si Lord sa heart mo. Ano mang mga bagay na ipinantay mo kay Lord or nakahigit kay Lord, ang tawag diyan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ang loyalty mo, ang trust mo, hindi na kay Lord. Ano mang mga bagay na mas nauna kay Lord or pinantay mo kay Lord, kasama na dyan ang loyalty, kasama na dyan ang trust, ang hope. Ang tawag dyan ay idolatry. Na sinasabi kasi nitong covetousness, ako ang i-worship mo. Ako na ang sasambahin mo, sa akin ka naluluhod, sa akin ka susunod. Ako lang dapat ang laman ng puso mo. Ang dapat laman ng puso natin ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya kailangan patayin na natin ang mga bagay na ito. Ngayon, tignan ninyo ang kasunod na sinabi mismo ni Apostle Paul. On account of this, the wrath of God is coming. Ipinakita mismo ni Apostle Paul ang seriousness ng kasalanan ito. Na ipinakita niya mismo na mayroong consequence ang lahat ng mga ito. Sa part natin ng mga mananampalataya, kapag ang ginawa natin, hindi natin ito pinatay, anong mangyayari? Meron at merong consequence yan sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya. Kaya anong dapat natin gawin? Put to death sinful desires. Mabalik ulit tayo sa ginamit ni Apostle Paul. Put to death. Hindi niya sinabing suppress, hindi niya sinabing i-ignore ninyo, hindi niya sinabing iwasan ninyo, ang sinabi niya, patayin ninyo. So kapag sinabi na natin ngayon, put to death sinful desire, ang practical application natin dyan mismo, na dapat natin gawin, titignan natin ngayon, i-recognize natin, ano yung mga sinful desire ko? Kasi mahalaga na i-check lagi natin ang ating sarili. I-examine natin, ano yung aking mga sinful desire? Ano yung mga evil thoughts? Ano yung mga kine-crave ko na outside sa kalooban ng Panginoon? So kailangan tuloy-tuloy na pinapatay natin ito sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng pananalangin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus na ang spirit ay nakahanda, pero ang laman ay mahina. Kaya sinabi niya ron, kaya manalangin kayo, maging mapagbantay kayo, manalangin kayo. Yun kahalagahan mismo ng prayer. Kasi ang akala natin, ang prayer ay pabigat. Hindi natin alam na ang panlaban natin, ang sandata natin, upang hindi tayo mahulog sa temptation, ay ang prayer. Yun ang itinuro ng Panginoong Hesus. Sinabi niya yun sa kanyang mga disciples.
Ang kailangan ninyo, maging mapagbantay kayo, kailangan nyo manalangin. So kapag ang mananampalataya, namimiss niya ang panalangin, mas mabilis siyang mahulog sa temptation. Kaya napakahalaga ang prayer. At hindi lamang yon, ang word ng Panginoon. Kaya nga, itinuro ng salita ng Diyos na i-meditate natin ang kanyang salita. Kasi ito nagbibigay sa atin ng strength. Isipin ninyo kapag hindi kayo kumain, isang araw, 2 araw, 3 araw, manghihina ka talaga. So kung wala ang word ng Panginoon, ang salita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, minimiss natin lagi ito, or ini-skip natin, then nanghihina rin talaga tayo spiritually. Kaya nga hindi natin pwedeng paghiwalayin ang prayer at ang word. Kapag hindi na natin binigyan ng kahalagahan ang prayer at ang word, lumalabo ang paningin natin spiritually, humihina tayo spiritually, humihina din ang pandinig natin spiritually. Kaya napakahalaga ng prayer and word sa mga mananampalataya. So ito yung panlaban natin ang prayer, ang word. At hindi lamang yun. Dahil nandun ang prayer, nandun ang word, maliwanag ang tinuturo ng salita ng Diyos, ito ngayon yung aking ipapractice. Ipinakita ni Apostle Paul kung ano yung all practices ng lahat ng mga mananampalataya. Kasi sabi niya ito yung dating kayo ito yung kalalagayan nyo dati, ito yung pinapractice ninyo. So dahil tayo ngayon ay mananampalataya, wala na dapat yung desire na outside sa kalooban ng Diyos. Yung ginamit mismo ni Apostle Paul na evil desire. Bakit? Dahil sinabi ni Apostle Paul in verse 7, "In this you too once walk." Ito yung dati yung lakad So, yung tinuturo niya rito na dapat nandun yung godly desire, mayroong contentment, naroon ang purity, naroon ang honesty. Kasi tayo ngayon ay mga binago na ng ating Panginoong Jesus. So, hindi na dapat nating hayaan na muli na kontrolin tayo ng kasalanang ito. Dahil sabi ng salita ng Diyos, tayo ay muling nabuhay na kasama ni Hesukristo. It means, wala na yung dating pagkatao, patay na yon. Hindi dapat ma-resurrect yun. Number 2, what are the principles that guide us in living the new life in Christ? Principle number 2, the principle of renewal. Ano nga ba ang principle of renewal? Put away sinful attitudes. Ngayon, usapan rito ang renewal kasi yun ang tinuturo mismo ng salita ng Panginoon. Kapag sinabi nating renewal, ang usapan rito ay Christ-likeness. Basahin natin ang verse 8 and verse 9. "But now you must put them all away." Ito yung sinasabi na Apostle Paul na i-put off natin. Ito yung mga tatanggalin natin. Ano yon? Anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not lie to each other, seeing that you have put off the old self with its practices. Usapan dyan, i-put off natin. Kanina, usapan ay yung patayin. Ngayon, ito naman yung tatanggalin natin. At inisa-isa ni Apostle Paul kung ano yung mga ipuput off natin. Ano yon? Ang anger. Sabi nyo nga, anger. Ano ba ang anger na tinutukoy na Apostle Paul? Kasi meron namang anger na hindi mali. Yun yung tinatawag nating righteous anger. Ang ating Panginoong Sus, siya rin ay nagalit. Pero tawag doon righteous anger. Pero ano yung anger na tinutukoy ni Apostle Paul dito? Ito yung settled hostility. Ito yung bitterness or deep resentment. So napansin ninyo, kapag ang isang tao, yung galit niya dahil sa bitterness. Siguro, madalas yung nagagamit yung salitang bitter. Usapan dito, yung mga taong hindi lang basta't mabilis na magalit, kundi ito yung matagalang sama ng loob. Kaya pag sinabing anger, ito yung mga pagkamuhi na kung saan sobrang tagal, mga unresolved conflict ito na dapat ayusin. So kung meron kayo sa family, hindi nyo na pinapansin kapatid nyo dahil sa lupa or dahil sa utang,
magpatawad na. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Kasi alam niyo ang anger na ito, tahimik. Tahimik ito. Ang kulo, sabi nga nila, nasa loob. Yun yung anger na tinutukoy na Apostle Paul. Itong anger na ito, nakakasira ng puso at nakakasira ng relasyon. So hindi lang basta't yung nagalit ka. Minsan namamali kasi tayo sa meaning ng anger. Ang sinasabi ng Apostle Paul, ito yung mga unresolved conflicts. Na ito na mismo ang sumisira sa puso mo at sa relasyon mo sa kapwa. Kaya hindi mo na siya pinapansin, hindi mo na siya kinakausap, binlock mo na siya doon sa inyong social media. Kahit masikip yung daan, parang ang luwang, di kayo nagkita, ganun, nagkasalubong na kayo lahat-lahat. Anger yon, tahimik, pero nandun sa loob ang kulo. Yan ang i-put off. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tanggalin mo na yan. Kasi yung salitang put off na ginamit ni Apostle Paul dyan, yan yung analogy ng pagpapalit ng damit. Yung maliligo ka, tatanggalin mo syempre yung damit na nagamit mo na, then pagkaligo mo, bagong damit. Hindi yung naligo ka, the same pa rin yung t-shirt na ginamit mo. Hindi. Pag sinabing put off, yung damit na may amoy na, pagkaligo mo, hindi yun ang isusuot mo. Bago yung isusuot mo, yung malinis na damit. Hindi siya mabantot, hindi siya amoy pawis. Yun yung sinasabi mismo ng salita ng Diyos. So, unang ipuput off natin dyan ang anger. Pangalawa, wrath. Yung anger, sabi ko sa inyo kanina, ito yung mga unresolved conflict. Nandun ang pagkamuhi mo. Tahimik ito. Kumbaga yung anger, tahimik. Pero nasa loob ang kulo. Pero ang wrath, anong kaibahan? Ito yung tinatawag na explosive anger. Ayan na. Sumisigaw ka na, nambubulyaw ka na, nagwawala ka na. Wrath. Matinding galit yan. Ito yung tinatawag na emotional outburst. Madaling makita, hindi katulad ng anger. Ang anger, sabi ko nga sa inyo, hindi nakikita, minsan nakangiti yan. Sabi ko nga sa inyo, nasa loob ang kulo. Pero sa wrath, ay hindi na talaga makontrol. Sisigaw na yan, mambubulyaw na yan. Kahit yung simpleng bagay, nagagalit na. Hindi lang basta ito damdamin. Itong taong ito, gusto na talagang manakit. That is wrath. So pag sinabi na natin ngayon, wrath, nagpaplano ka na ngayon ng paghihiganti. At dinidesire mo yung pagkawasak ng tao na yon. Gusto mo siya mag-fail. Sana mag-fail yung kanyang business. Sana magkasakit siya yung ma-bedridden. Sana ma-high blood siya. Ayun. Yun yung wrath. Napansin ninyo? So yung isa, sa anger, tahimik, pero nandun ang kulo. Pero matindi na ang sama ng loob. Pero pag napabayaan yan, napupunta na siya sa wrath. Pag sumobra na, simple lang yan. Nagagalit na ngayon at gusto niya ng yung tao na yun bumagsak, masira ang kanyang buhay, ang kanyang business, mag-fail. Yun mismo ang wrath. Susunod doon is slander. Nang ibig sabihin, yung pagsasalita mo, winawasak mo na ang buhay ng isang tao. Sa papaanong paraan, ang halimbawa nito ay gossiping, backbiting. Ito na yung pagchichismis mo, paninirang puri mo, nag-spread ka ng mga false rumors. Yun yung slander or paninirang puri. Gusto mo masira ang reputasyon ng isang tao. Tandaan niyo, meron na kayong new life. Kaya wag sana kayo maging DJ ng kaaway, ha? Kasi tayo'y mga mananampalataya na eh. Pero hindi doon nag-e-end. Kasunod doon yung obscene talk. Ano yung obscene talk? Ito yung filthy, abusive, shameful speech. Madalas,
na ito sexual at verbally abusive. Ginagamit nila ang mga offensive language, pagmumura, below the belt kung magsalita. Kasama rin dyan mga sexual jokes na dinidegrade yung tao. Yun yung tinatawag na obscene talk. Tayo mga mananampalataya, tandaan ninyo, bagong buhay tayo. So hindi bagay sa atin itong mga to. Kaya bilang mga mananampalataya, makita si Christ sa atin. Pero alam niyo, hindi nag-e-end kasi dyan Nung sinabi na Apostle Paul, i-put off natin ang anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. May kasunod dyan. Anong sinabi niya? Do not lie to each other, saying that you have put off the old self with its practices. Sinabi niya, huwag kayo magsinungaling sa isa't isa. Bakit? Kasi possible yun katulad sa anger. Possible naman na maganda yung sinasabi mo, pero iba, yun nandun sa loob, mayroong pinaplanong hindi maganda. Naglalagay ng trap, pagsisinungaling. Kaya yun ang sinabi mismo ng Apostle Paul, huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa. Tandaan ninyo, pinut off na ninyo ang inyong old self at ang mga practices nito. At sinabi ni Apostle Paul, yung mga practices nito, ano yung mga old self natin na i-put off natin? Yun nga, yung anger, yung wrath, yung malice, obscene talk. Kailangan matanggal na sa atin itong mga ito. So ano dapat natin gawin? Lay aside toxic habits. Ito kasi yung mga toxic habits. So kapag sinabi nating lay aside, from the word na put off, tanggalin mo. Yun yung sinabi kasi ni Apostle Paul. Ang mga habit na ito ay hindi siya neutral Ang mga habit na ito ay toxic. Ang mga habit na ito ay harmful. At ito ay foreign sa atin na mga mayroong new life. Hindi ito ang buhay ng mga mananampalataya. So maliwanag dyan na ang mga toxic habits, ang anger, ang wrath, ang malice, ang slander, ang obscene talk, ang kasinungalingan, hindi yan bagay sa mga mananampalataya. Hindi dapat ito ang lakad ng mga mananampalataya. So napansin ninyo, nung tayo nananampalataya, inilagay sa ating account ang righteousness. At sa ating sanctification, tinawag tayong holy, na set apart. Ibig sabihin, ako ay para sa Diyos. Hindi na ako lalakad na lakad ng mga taga-mundo. Bakit? Anong lakad ng mga taga-mundo? Nabanggit kanina dun sa isa. Ngayon sa point number 2 natin, bilang mga mananampalataya, ito nang huhubarin natin. Hinuhubad na natin ang anger, hinuhubad na natin ang wrath, hinuhubad na natin ang malice, hinuhubad na natin ang slander, hinuhubad na natin ang obscene talk, at ang pagsisinungaling. Kaya bilang mga mananampalataya, pag sinabi na natin ngayon na lay aside, una sa lahat, i-identify natin ano yung mga toxic habits ko. Chismosa ba ako? Pag na-recognize mo, ay may pagka-chismosa pala ako, so dapat ito para tanggalin ko. Lagi ako nadidikit kay ganito kasi, ay mare, meron akong bagong balita. Ay, iwasan mo na yon. Ito, iiwasan ko to kasi chismosa ito. Pag siya na nagsalita, na-enjoy ko na yung chismis. Toxic pala itong tao na to, so iiwasan ko. Kasi nai-impluensyahan niya na ako. Ayun, yun ang isa sa mga bagay na titignan natin. Recognize natin yung sa pagkagalit natin. Sino yung mga taong hindi ko pinapatawad? Meron ba akong mga mahal sa buhay, katulad sa kapatid? Sa mga kapag-anakan ko? Sa mga katrabaho ko? Sa mga taong nanakit sa akin? Kailangan nyo ma-recognize yun kasi hindi naman madidil yun pag hindi natin na-recognize Maging yung mga tao, hindi madidil yan pag hindi natin na-recognize Kaya titignan mo dyan, sino itong tao na to? Di ba? Sino itong tao na ito? Na tuwing naiisip ko, nagbabago ang atmosphere. Kumukulo ang dugo ko sa kanya.
nag-iinit ang tenga ko. Gusto ko ng manakit ng tao. Kaya naapektuhan pati pagpo-post mo no? Nagre-repost ka na, pati word of God, ginamit mong sandata para magpatama ng iyong kapwa. I-check mo na ngayon. Meron pala akong anger. Kaya kailangan i-check natin ito. Ganun yung lay aside toxic habits. At syempre, ito active, dapat na tanggalin natin ang pinag-ugatan ng lahat ng ito. Ano ba ang ugat nito? Kasi kung ang gagawin lang natin, puputulin natin, hindi tinanggal yung ugat, babalik at babalik pa rin. So, palitan natin ito ng mga godly practices, katulad ng kindness. Tingnan niyo si Lord, kahit ang sama-sama natin, ano ang kanyang ipinantapat? Ang kanyang kindness. Kaya nga ron sinabi na ang kanyang kindness ang siyang nagtulak sa atin para mag-repent tayo. Pinaranas ng Diyos ang kanyang kabutihan. So, ganoon din tayo, maging kind tayo, maging patient tayo sa ating kapwa. Kaya mahalaga ang patience. Ang truthfulness, hindi na tayo magsisinungaling. At ang lalabas sa ating bibig ay edifying speech. Nagbi-build up, hindi nagka-crush ng spirit. Kaya nga maging sa atin ng mga magulang, tinuro ng Bible na sinabi roon, mga ama, kapag didisiplinahin ninyo ang inyong mga anak, huwag nyong i-crush ang kanilang spirit. Kasi pag kinrush natin ang spirit ng ating mga anak, magiging rebellious sila Oo, dinidisiplina natin sila. Oo, pinagsasabihan natin sila. Pero wag na wag i-crush ang kanilang spirit. Sa papaanong paraan? I-degrade natin sila? Ikukumpara natin sila sa ibang mga bata? Buti pa'y anak ni ganito, buti pa'y kapitbahay natin, buti pa'y kapatid mo. Kinakrush natin ang spirit ng ating mga anak. Ang command ng Bible sa Ephesians, mga ama, huwag ninyong i-crush ang spirit ng inyong mga anak. Yan ay paalala ko sa mga magulang, sa atin na mga magulang. Amen po ba? Principle number 3, the principle of transformation. Put on the new self. Kanina, patayin. Pangalawa, i-put off. Ito ngayon, i-put on natin. Ano naman ang isusuot natin? Kasi syempre, meron kang tinanggal Isusuot mo ngayon ang bagong ikaw. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tignan natin, verse 10 and 11. And have put on the new self. Yung bagong ikaw, which is being renewed in knowledge after the image of its Creator. Ito ngayon ang mukha ni Kristo. Yun kasi ang purpose. Yung renewing, hindi self-improvement, kundi Christ-likeness. Yun yung ginamit ng Apostle Paul na renewing. Christ-likeness. Hindi siya self-improvement. Sa self-improvement, yun ang turo ng mga false teachers. Magsisimula sa panlabas, ayusin mo muna ang iyong behavior. Pero sa atin, ang heart, binago. Pinalitan ang puso natin. Binigyan tayo ng bagong puso. Ngayon, dahil meron tayong bagong puso, napansin niyo, nag-start sa ating identity. Dahil ako ay may bagong puso, meron akong bagong espiritu, meron akong bagong identity, then ito na dapat yung aking behavior. Ito na dapat yung aking lakad. Hindi yung katulad ng turo ng mga false teachers, ayusin nyo muna ang lahat. Ayusin nyo muna ugali ninyo. Pag inayos nyo ugali ninyo, aayos ang puso ninyo. Hindi ganun ang turo ng salita ng Diyos. Dahil hindi natin kayang ayusin ang puso natin. What I mean, hindi natin kayang baguhin ang puso natin. Ang may kakayanan lang yan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ngayon ang sinabi mismo ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. So nag-i-start ang lahat sa pagbabago ng ating puso at espiritu. Ang espiritu ng Diyos ang siyang mananahan sa atin. Then, ano ang kasunod na sinabi rito? Here, there is no Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free. But Christ is all and in all. Anong ibig sabihin dyan? Ng ating identity ngayon, dahil wala na yung ating old self, mula nung tinanggap natin si Jesucristo, tayo ngayon ay united kay Christ. So ang ating identity hindi nakabase sa ating race, sa ating nationality,
kay Christ. Kaya nga pinapaunawa ni Apostle Paul rito, tandaan ninyo, kahit mayaman ka at mahirap yung isang kapatid, pantay kayo kay Christ dahil isa kayo kay Kristo. Tayo isang pamilya kay Christ. Amen po ba? So ganun dapat sa loob ng church, na hindi lang yung mga kapwa ko mayayaman yung aking paglilingkuran, kundi maging yung mga dukha ng mga kapatiran. So wala sanang gap ang mayaman at mahirap. Tandaan ninyo, tayo ay iisa kay Christ. May bagong buhay ka na. Iba na ngayon ang pananaw mo. Hindi ka na nandidiri sa mga mahihirap. Hindi ka na iba yung tingin mo sa, iba yung pakikitungo mo sa ibang mga kapatid dahil sa nalaman mo lang, ay, baba naman pala ng sweldo nito. Mga kapatid ko, ano man nabot natin sa buhay, tandaan ninyo, lahat yan ay dahil sa grasya ng Panginoon. So anong dapat nating gawin? Grow in Christ likeness. Dahil tayo ngayon ay mayroon ng bagong buhay, mag-grow na tayo roon. Mag-grow tayo sa holiness hanggang sa makita si Kristo sa buhay mo. Anong ibig sabihin? Yung karakter ni Christ, ang fruit of the Holy Spirit, obvious na. Kitang-kita na. Nakikita na sa iyo ang love. Hindi na lang sa salita mo naririnig ang love, kundi nandun na ang expression. Napansin nyo ang John 3:16, sinabi ron, for God so loved the world, pero hindi doon nag-end. Nung sinabi ng Bible, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Anong sumunod? Ipinakita ng Diyos kung ano ang pag-ibig. Anong sinabi ron? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong point doon? Hindi niya ibinigay ang least, ibinigay niya ang the best. Yun ang love kasi eh. Ang love talaga, hindi mo kinukuripot. Ibinibigay mo ang best. At yun ang meron dapat sa mga mananampalataya. Anyway, yun naman talaga nasa sa atin. Ang kailangan lang, mag-grow tayo roon. Paano tayo makitungo sa ating kapwa? Paano tayo magpatawad? Pinipili lang ba natin ang pinapatawad natin? Paano tayo magsalita? Honest ba tayo sa ating kapwa? Tayo ba ay totoo na makiharap sa ating kapwa? Na kung saan lumalabas at nakikita si Christ sa atin? Bilang mga mananampalataya, tandaan nyo kung sinong modelo natin. Si Kristo. Napakatindi nga yung word, napakabigat ng word na Apostle Paul. Hindi madali talaga yung ginamit ng Apostle Paul nung sinabi niyang, imitate me as I imitate Christ. Gano'ng katindi yun? Sabi ko, masasabi kaya lahat ng mga mananampalataya na imitate me as I imitate Christ? Hindi niya sinabing imitate me. Ang sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Merong ginagaya si Apostle Paul. Si Kristo. Hindi niya lang basta sinabing, gayahin niyo ako. Sinabi niya, gayahin niyo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. So, maliwanag dyan kung ano ang kanyang pinupursue. Anong kanyang hinahabol. Sino ang kanyang dinidesire? Si Christ. Na dapat ganun din sa ating mga mananampalataya. Impossible kasi na mag-grow tayo sa godliness kung hindi natin papatayin at tatanggalin yung mga bagay na dapat tanggalin. Tandaan natin ang ating bagong identity, ang new life. So strange na sa atin yung mga nabanggit ni Apostle Paul sa 5, 6, 7, and 8. Kung magkamali, yun yung mga bagay na dapat na nating tanggalin. At nung sinabi ng kanyang salita, put on. I-put on mo na ang bagong ikaw. Dahil ikaw ay nananampalataya kay Hesus Kristo. I pray na tayo mga mananampalataya, hindi sana tayo maging katitisuran, makita si Kristo sa buhay natin. Amen?